minention po sa Ephesians 4:30, hindi ko po sure kung naiintindihan ko po kung pwede ba tayo iwan ng spirito. 4:30 basahin natin. Huwag ninyong saktan. Ito ba yun, di ba? Ito ba yun? Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo tutubusin ng araw. Ngayon, paano natin nasabi na iiwan tayo ng Diyos? Saan dito yun? Sabi kasi sa English, wait lang do not, sa King James lang para ma-sure tayo. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, ang sinasabi ditong grieve, ano ngayon sa Greek? Dito tayo magkakatalo, sa Greek na naman tayo. Teka, isi-share ko sa inyo to by screen kasi nakashare lang ito. Para makita niyo yung Greek. King James, tingnan natin. Ano yung grieve binanggit dito? Ang sabi dyan, no, ang meaning pala ng Greek dyan, na grieve dyan ay lupeo. From the word distress. Ayan, ang linaw, to be sad. Make sorry. So, hindi pala galit ang Diyos dito. Nalulungkot lang. Iba yung lungkot sa galit. May mga Kristiyano na nagtuturo na nagagalit daw ang Diyos at mawawala ang kaligtasan mo. Wala, hindi po yan. Ang sinasabi dyan, nalungkot. So, ibig sabihin, ang grieve dito ay nalungkot ang banal na spirito. Ay, pakita ko sa inyo yan, lupeo. Passively, to be sad. So, ang banal na spirito pala ay nalulungkot. Hindi siya nagagalit. Iba yung galit sa lungkot. Hindi naman siya galit. So, ano ba yung kinalulungkot ng banal na spirito? Di basahin natin. Nasa context din yan ang kinalulungkot. Di ba sabi ito, huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, huwag niyo siyang palungkutin. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos, ang katibayan ng tutubos pagdating ng takdang araw. Ang problema sa Tagalog, sa totoo lang, sablay Pero kung babasahin mo to sa King James Version, grieve not the Holy Spirit of God, where He was sealed into the day of redemption. Kung tatagalogin mo to, huwag niyong palungkutin ng banal na spirito sapagkat siya ang tatak ninyo sa araw ng kaligtasan. Pagdating naman ng Tagalog, yan ang problema sa Tagalog Huwag ninyong saktan. Pero hindi saktan, grieve, hindi Ang linaw sa Greek nalungkot. So ano ba yung nakakalungkot sa banal na spirito? Hindi naman siya galit nalungkot lang siya. Ito yun, yung mga nakakalungkot sa kanya, aatras tayo rito. Yung huwag kayong gumamit ng masasamang pananalita. Pag nga naman kayo gumamit ng masasamang pananalita, marami na-offend sa inyo. At marami na-offend sa inyo, ang bunga noon, maraming lalayo sa iyo. So ngayon, ang banal na spirito malulungkot sa iyo dahil sa nangyayari sa iyo. Alam mo ba yung pag sinabing nalulungkot? Halimbawa, ikaw, kaibigan kita, hindi ka na kumakain, wala kang makain, nalulungkot ako para sa iyo. Pero hindi ako nagagalit sa iyo dahil hindi ka nagtatrabaho. Hindi yun. Nalulungkot ako sa iyo kasi wala ka nang kinakain. Iba yung nagagalit ako sa iyo dahil wala kang trabaho, dahil hindi ka nagtatrabaho. Sa nalulungkot ako sa iyo dahil wala kang kinakain. Ang ginamit dito is nalulungkot. Sa nalulungkot, pag may nangyayaring masama sa iyo. Kaya nga ang payo, huwag kayong gumamit ng masamang salita. Lagi ninyo sikapin ng pangungusap ng mga kabutis angkop sa pagkakataon sa mga nakakarinig. Kasi pag nga naman hindi angkop yung mga sinasabi mo, madaldal ka, marami kang sinasabi, marami magagalit sa iyo, marami maiinis sa iyo, lalayuan ka ng tao. At dahil lalayuan ka ng tao, wala nang tiwala sa iyong tao, yung bunga noon, sinong kawawa? Ikaw. At ang banal na spirito ay malulungkot sa iyo kasi kawawa ka. Gaya nito, halimbawa, ang magnanakaw ay wag na magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal ay kabubuhay na makatulong sa nangangailangan. Di ba? Yung pagnanakaw mo, at yung paghihirap mo, nalulungkot ang banal na spirito sa'yo, hindi siya nagagalit. Kasi sabi dito, lungkot So kasama sa kinalulungkot niya, yung nagnanakaw ka ng imbis na umasa ka sa biyaya ng Diyos, di ba? Ano pa?
Kung magalit man kayo, iwasan ninyo kayo magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw kung galit pa rin kayo. Siyempre, pag nagagalit kayo maghapon, ano magiging epekto nun? Yung kalusugan, pag sobra kang laging galit, di ba? Lagi kang high blood. Pag lagi kang high blood, may chance na atakin ka sa puso o ma-stroke. Siyempre, nalulungkot ang Diyos sa'yo, pero hindi siya galit sa'yo. Di ba? Kasi ito yung mga nakakalungkot sa Diyos eh, yung mga sinabi dito eh, yung mga yan, marami yan. No? Di ba? So, ibig sabihin, ang sinabanggit dito, nalungkot lang banal na spirito. Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo ay nakagawa ng kasalanan, ang ikinalulungkot niya, yung epekto niyon sa inyo. Magsinungaling ka, hindi nagagalit ang Diyos sa pagsisinungaling mo. Nalulungkot siya sa epekto ng pagsisinungaling mo, yung consequence ng mga ginagawa mo. Mga liwa ka sa asawa, hindi siya nagalit dun sa pangangaliwa mo sa asawa, kundi malulungkot siya sa bunga na mangyayari sa buhay mo. Pero mo, pastor ka, nangaliwa ka, pumunta ng babae ka, naalaman ng buong church. Maraming natisod, maraming umalis sa simbahan dahil maraming hanga sa'yo, tapos makikita nila ng babae ka. Di ba? So walang kinalaman doon yung salvation natin. Kasi ang ginamit po dyan ay grieve. Yung grieving of the Holy Spirit, it is not nagalit ang banal na spirito. Hindi po galit ang Diyos. Ano lang siya, nalulungkot siya sa'yo. Ang Diyos, galit siya sa kasalanan. Okay? Galit siya sa kasalanan. Kaya yung inako ni Kristo ang kasalanan, ang Diyos ay nagalit kay Kristo, siya ang pinarusahan. Ngayon wala na eh, pinatawad na tayo. Hindi na siya galit. Wala na siyang dahilan para magalit sa iyo. Maaari siyang malungkot sa ginagawa mo, pero yung galit sa iyo, hindi na siya galit sa iyo kasi pinatawad ka na. So anong dahilan natin para sabihin natin na nagagalit ang banal na spirito? Ay hindi po ganun ang Diyos. Sa New Testament, hindi. Kung sa Old Testament yung kapatid, malamang magagalit ang Diyos sa iyo. Sa Old Testament yun. Iba na ang Diyos ngayon. Si Kristo na ang naging tulay, naging namagitan, siya na ang naging mediator natin para sa Diyos dahil hindi nang galit ang Diyos sa atin. Walang dahilan para magalit ang Diyos sa atin. Dahil wala nang kasalanan, tinubos na tayo ni Kristo. Amen po ba kapatid na nagtanong? Amen po, Pastor. Salamat po. Okay. So, salamat kapatid sa tanong.